Isa sa mga ginagawa ng City LGU ngayon ay ang disaster preparedness. Layunin nito na maprotektahan ang mamamayan laban sa mga sakuna at mga kalamidad. Ngayon, ginagawa ang Incident Command System kung saan kalahok dito ang mga department heads ng iba't ibang departamento ng city government. Aasahan natin na kung ano man ang kanilang matututunan ay kanilang gagawin upang maibigay ang serbisyo ng city government para sa proteksyon ng lahat. 41 mga kawani mula sa iba't ibang tanggapan ng city government ang nagsanay sa ilalim ng Incident Command System Executive Course nitong araw ng Miyerkules, March 26. Layo ng pagsasanay na mabigyan ng tamang kaalaman ang mga kalahok hinggil sa pagpapatakbo ng Incident Command System o ICS kapag may nangyayaring sakuna, kalamidad o malalaking events. Ang Incident Command System training, usa kini siya ka tool no, para sa disaster risk reduction and management. And halos ang tanan naghuna-huna nga ang Incident Command System is just a tool to well-manage disasters. When in fact, dili na siya para sa disasters. Apil po siya sa pag-well-manage o mga planned events. Sama sa fiesta, mga dagko nga mga mass gathering of people. And there are instances like Kidapawan City, dili man gyud kay kitagianan og mga dagko nga mga disasters like Bagyo, although Kidapawan City was struck by earthquake in 2019. Pero dili ta parehas niya nang nasa Eastern Mindanao, Northern Mindanao nga moy agihan nag bagyo. But it is very very important because year in, year out, doon na kita yung mga ginapahigayon nga activities nga kung dili siya ma-well manage, mapareha atong experience nato kani adto sa ultra ni adtong Wawawi kung asa dunay daghan nga mga gikabsan sa kinabuhi because of stampede. And di kita mag-expect nga ang mass gathering of people can sometimes become a tragic situation if dili siya ma-well managed. And the Incident Command System na tool para sa pag-manage niya na mao ang accepted nga pamaagi all throughout the country aron maano siya, aron malikayan ang naay masakitan, naay simbakuna pag yoy makabsan sa kinabuhi tungod lang sa dili maayo nga pamaagi sa pagpadagan og mga aktibidad sa mga patapok sa mga tao. Labi na gyud kung dunay mga incidents like natural disasters or even man-made disasters. Mga eksperto mula sa Office of the Civil Defense sa larangan ng pagpapatakbo ng ICS ang naging lecturers ng executive course kung saan ay binahagi nila ang kanilang kaalaman sa kung paano ang tamang pangangasiwa ng ICS. Napaka-importante po sa pag-manage ng isang insidente, especially if complex one. Example of that is during the 2019 earthquake, during the ASF issues and concerns. So mas na-harmonize po ang ating emergency response at mas nabigyan diin po ang security and safety ng bawat responder, yung ating cost effectiveness sa ating pag-manage po ng isang insidente. Isinailalim ang mga kalahok sa iba't ibang pagsasanay o exercises kaugnay ng pagpapatubad ng Incident Command System. Ipinakita ng mga kalahok ang kanilang galing sa kung paano makatugon kung sakaling may lindol, bagyo, pagbaha, sunog, landslide o anumang uri ng sakuna o aksidente. Positibo rin ang reaksyon ng mga kalahok, lalo na at maraming mahalagang impormasyon ang kanilang natutunan sa nasabing executive course. Even at the barangay level should understand the importance of this ICS kasi nga nasa frontline sila. And at the same time, yung nga sabi ko, pare-pareho actions na gagawin so that lahat ng mga taken actions is in accordance sa lahat ng mga ginagawa din on the level sa munisipyo or at saka sa probinsya or even in the national level. So at least, ma-harmonize lahat yung mga actions na gagawin. Ang Incident Command System Executive Course ay isa lamang sa mga hakbang ni City Mayor Attorney Jose Paulo Evangelista na makapagbigay ng impormasyon hinggil sa kahandaan ng lahat sa panahon ng sakuna o kalamidad, pati na rin sa malalaking events.
Mahalagang maipatupad ito ng wasto at tama nang sa gayon ay matugunan ang pangangailangan ng posibleng mga biktima tulad na lamang ng tamang distribution ng relief goods, kaligtasan ng mga biktima at higit sa lahat ay ang pagbabalik sa normalidad at pagsasaayos ng mga nasirang infrastruktura at kabuhayan ng mga apektadong mamamayan. Kasama si City Information Officer Laro Tainan Jr. at Ayan Pamulagan, ito si Lloyd Ken Suasay para sa CIO News.